Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ay 3 araw na dumadalo ng Misa Aguinaldo bilang paghahanda sa kapanganakan ni Jesus. At tiyak, yamang alam na natin yung dalawang unang letra sa salitang may 9 na letra na ating bubuin ngayong Misa Aguinaldo. Kapag inilahad ko siguro sa inyong 3 letra, bakang iba alam na anong salitang bubuin. No? Ano nga ba ang 3 letra ngayong 3 araw? Ang 3 letra ay letter C. Yan. Sa wala pang ibang clue, baka bukas may tatanungin tayo, alam na kung ano ang salita. 3 pa lang letra, alam na ang bubuin. Ang tanong ngayon, Father, bakit letter C? Letter C dahil ang unang salita na magiging aral sa atin para sa araw na ito ay ang salitang conversion. Pagbabago. Bakit kamo? Dahil kung ating babalikan ngayon ang unang pagbasa, hinikayat ni Propeta Jeremias ang mga Israelita na magkaroon ng pagbabago sa kanilang pangangatwiran, sa kanilang pag-iisip. Sa kanyang pananalita, winika ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Ilaga. At sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Anong pagkakaiba ng dalawang pananaw na ito, ng dalawang pangungusap na ito? Sa unang pangungusap, ang pag-iisip ng bayan ng Israel, ang Panginoon na meron sila ay nakilala bilang ang kanyang ginagawa ay nasa nakaraan. Ang kanyang gawaing pagliligtas ay nasa nakaraan. Kanila lamang itong alam. Subalit pinaalalahanan sila ni Propeta Jeremias. Darating ang panahon na hindi nyo lang alam na ang ginawa ng Panginoon na pagliligtas ay alam nyo, kundi makapagpapatunay kayo, magiging saksi kayo, dahil mararanasan ninyo ang mismong ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ito rin ang hikayat sa atin ng unang pagbasa. Ang pagpapanibago ng ng ating pangangatwiran, ng ating prinsipyo, ng mga pinanghahawakan natin sa buhay. Maliwanag naman siguro sa bawat isa sa atin na mula ng ating kabataan, tayo ay tinuruan ng ating mga magulang. Hanggang tayo lumalaki, natututo tayo ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Habang natututo, nabubuo ang tinatawag natin mga pinanghahawakan sa buhay. Prinsipyo, interes, desisyon, o ano pa mang mas mahalaga sa atin. Ngayon ang tanong, lahat ba na ating alam, lahat ba ng ating prinsipyo, lahat ba na ating desisyon, ito ba talaga ang tama? Dahil kung tutuusin, sa Ebanghelyo, mapapansin ninyo,
Si Jose meron ring prinsipyo sa buhay na pinanghahawakan. Subalit matapos siya dinalaw ng anghel, nagbago ang kanyang desisyon. Anong dahilan ng kanyang pagbabago ng desisyon? Ito ay sa kanyang pakikinig sa mensahe at kalooban ng Diyos. Yan rin ang ipinababatid sa atin ngayong mga araw na tayo ay araw-araw na nagsisimba. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo, minumulat tayo, tinutuwid tayo ng dapat nating panghawakan sa buhay, ng dapat nating pahalagahan sa buhay. Hindi yung mga natutunan natin. Tunay na ang mga bagay na ito mahalaga. Subalit kung merong mas mahalaga sa ating buhay, ito'y walang iba kung hindi ang kalooban ng Diyos. Halimbawa na lamang, tinuro sa atin na natural sa tao ang tinatawag na self-preservation. Bahagi ng self-preservation ay pangalagaan ng ating sarili. Yan ang dahilan kung bakit dapat tayo kumakain ng tama. Yan rin ang dahilan na kapag tayo nagkakasakit, ang normal na ginagawa ay hihingi at mangkukonsulta sa doktor upang malaman ang ating kalagayan, maiwasan ang mga bawal na pagkain sa atin at mabigyan tayo ng tamang lunas o gamot na dapat inumin upang ang buhay na ito ay mapangalagaan, maging mahusay at mas lalong humaba ang buhay. Subalit mapapansin niyo, ang prinsipyo ng self-preservation ay magkakaroon ng hamon, lalong-lalo na kapag pinag-uusapan natin ang buhay ng mga banal. Halimbawa nito, ang buhay ng dalawang unang santong Pilipino. Ang unang dalawang santong Pilipino, mapapansin nyo, parehong katikista. Subalit pareho rin silang martir. Anong ipinabatid sa atin? Si San Pedro Calungsod at si San Lorenzo Ruiz ng Maynila ay kung tutusin, may pagkakataon na iligtas ang kanilang buhay. Binigyan sila ng pagkakataong iyan. Talikuran ang pananampalataya at sila ay maliligtas. Pero hindi nila hinanap ang kaligtasan sa lupa. Mas hinanap nila ang gantimpala ng Diyos. Kaya niyakap nila ang pagtitiis, ang paghihirap, upang maging saksi na ang pananampalatayang taglay nila ay totoo. Yan ang dahilan kung bakit sila kinikilalang mga martir ng simbahang Katolika. Ang buhay na dapat sanang pangalagaan ay ngayon ginamit nila ang buhay na ito upang ialay sa pananampalataya. Yan ang isang malaking pagbabago na kanilang pinanghawakan sa buhay. May desisyon silang maging malaya, subalit mas ninais nila na ang buhay na iyan ialay sa may kapal. Ikalawang aral na mapupulot natin ay ang isa pang letrang C. Ang ikalawang letrang C ay cleverness. Cleverness means to become intelligent, maging matalino, maalam, marunong. At yan ang nasaksihan natin sa pasya ni Jose. Mapansin niyo, nabanggit sa atin sa Ebanghelyo, nagpasya na si Jose na pakasalan si Maria. Subalit nang malaman niya na si Maria ay nagdadalang tao, nagbagong kanyang desisyon. Nagpasya siya na hiwalayan ito. Pero hindi lamang basta hiwalayan. Dito makikita natin ang pagiging marunong, maalam ni Jose. Mas ninais niya na hiwalayan si Maria ng lihim. Bakit?
Dahil sa kapanahunan ni Jose at ni Maria, kapag ang isang dalaga ay nagdadalang tao at hindi alam kung sinong ama at ayaw panagutan ng ama ang pagdadalang tao ng dalaga, ang dalagang iyan ay paparusahan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbabato sa kanya hanggang mamatay. Alam niyo, nang malaman ko ang katunayang iyan, sabi ko sa aking sarili, siguro kung namumuhay tayo sa panahon ni Jose at ni Maria, araw-araw may mamamatay na dalaga. Di ba? Bakit? Sa panahon ngayon, maraming dalaga nabubuntis. At ang masama pa, yung nagbuntis na lalaki ayaw panagutan. Kawawa ang kalagayan. Pero hindi gayun si Jose. Maalam, marunong. Anong pasya niya? Hiwalayan ng lihim. Ayaw niyang may mapahamak si Maria. Kaya naman, habang siya gumawa ng pasyang ito, dinalaw siya ng anghel ng Panginoon sa panaginip. Ipinaliwanag kay Jose kung paano ang pagdadalang tao, ang paglilihi ni Maria. Nang maunawaan ni Jose, yamang siya'y maalam, anong ginawa niya? Sinunod ang payo ng anghel ng Diyos. Another sign of Joseph's cleverness. Maalam, matalino. Ang desisyon niya, kaya niyang isang tabi at niyakap niya ngayon ang desisyon ng Diyos, ang gusto ng Diyos. At yan rin ang binibigay sa atin ngayon bilang ikalawang hamon. Ang katunayan, ang saysay ng isang maalam na tao, kaya mong isang tabi ang gusto mo. Anuman ang pinag-aralan mo sa buhay, at iyong yayakapin mula ngayon ang gusto ng Diyos. Bakit? Dahil ang isang taong maalam, alam niya sa kanyang sarili, ang kanyang kaalaman, ang kanyang desisyon, ang kanyang mga prinsipyo sa buhay, kung ihahambing sa kaalaman ng Diyos, hamak na ang Diyos na ito mas maalam kaysa kanya. Kaya nga, sa simbahan, merong isang magandang panalangin na kung saan ang panalangin ito sinasabi, Lord Jesus Christ, take all my freedom, my memory, my understanding, and my will. At dagdag ng panalangin ito, all that I have and cherish thou hast given me, I surrender it all to be guided by your will. Isipin niyong napagandang dalangin na ito. Kaya mong kalimutan ng lahat, alang-alang sa kalooban ng Diyos. Yun ang maalam na tao. At sa ating pang-araw-araw na buhay, kung tutuusin, sinusubok ang ating karunungan, ang ating kaalaman. Halimbawa na lamang, mula nang tayo ay tumungtong sa tinatawag na age of reason, sa edad ng kaalaman, doon namulat tayo na merong tama, na merong mali. Di po ba? Alam natin kung anong tama, anong mali. Pero kung anong tama, hindi natin ginagawa. Samantala ang mali, yun ang ating namang ginagawa. Anong nangyari sa atin? Bakit patuloy nating ginagawa ang mali kahit alam nating mali, subalit ang tama na dapat ginagawa ay hindi ginagawa? Kaya sabi ng mga mistikong banal, nang pinagkalooban sila na makita ang impyerno, sabi nila, ang impyerno ay napupuno ng mga taong, sorry for this word, bobo. Kaya nga tawag nila sa Ingles, damned souls in hell. Sipin nyo, no? This description, mga bobong kaluluwa sa impyerno. Bakit bobong ginamit nilang salita? Dahil walang tao
na hindi niya alam kung anong tama. Walang tao na hindi niya alam kung ang mali. Dahil ang bawat isa sa atin, pinagkalooban ng Diyos ng konsensya. Ang konsensyang iyan ang palaging magpapaalala sa iyo. Ano ang dapat gawin na tama? At anong mali na dapat nating iwasan? Pinapagana pa ba natin ang konsensyang iyan? O hinahayaan natin na ang ating kalooban, kahit alam nating mali, pinagbibigyan natin? Tandaan niyo ang sabi ng aklat ng karunungan. In the first book of Wisdom, chapter 1, verse 1, anong sabi doon? Wisdom is the beginning of salvation. Ang karunungan ng kaalaman, ang siyang simulain ng kaligtasan. Bakit? Dahil ang tao kapag marunong, dahil ang tao kapag maalam, alam niya ngayon kung anong dapat niyang gawin para makamit ang tiyak na kaligtasan. Kaya huwag tatayong magmamaang-maangan, ay hindi ko alam yan. God made sure na alam mo yan. Kaya nga pinagkaloob niya ang konsensyang iyan para paalalahanan ka. Suriin niyo, ang mga malilit na bata, kapag una pa lamang nagkasala, nanginginig ang kamay. Kapag unang magkasala, hihingian mo, kakausapin mo, nanginginig magsalita. Dahil ang konsensya niya, binabagabag. Pero habang nasasanay ang tao na magsinungaling, na gumawa ng masama, aba nasasanay rin, hindi na kinakabahan. Ang pananalita, tuwid na. Patunay dyan, mga kilala ninyo, yung mga magaling mangutang, mga sinungaling yan, di ba? O, sino sa inyo dito ang nakaranas na inutangan at sasabihin sa iyo, kumare, bayaran kita next week ha. Di ba? Anong araw next week? Sa Biyernes, kasi sahod na yon. Nang pinuntahan mo na ng Biyernes, di mo na makita. May mga ganyang tao, magaling magsinungaling. At pagdating pa nga ng araw, kapag sinisigil mo na, sila pang galit. At darating ang araw, ikaw pang mahihiya, mangolekta ng utang nila. Diba nakita nyo? May mga tao sa lipunan, alam na mali ang ginagawa, pero patuloy na ginagawa. Kaya nga sa araw na ito, napakaganda na binibigay sa ating aral. Unang aral, conversion. The second word, cleverness. Ang dalawang aral na ito, tinatanong tayo ngayon, are we clever to convert? Matalino ba tayo para magbago? Ikaw lamang ang makakaalam yan. Subalit kung naghahangad ka ng kaligtasan, alam mo ang konkretong sagot diyan. Ang matalino, tinatalikuran ang sariling gusto at niyayakap ang gusto ng Panginoon. Katulad ni San Jose, kinagalakan ng Diyos dahil tinalikuran ang kanyang pasya at sinunod ang pasya ng may kapal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.